bine-brainwash yung kanilang mga miyembro, no, tungkol sa mga bagay ng sanlibutan ito. Pero totoo, sino ang yumayaman at nagiging milyonaryo? Yung kanilang miyembro? Pansinin nyo, lahat ng mga prosperity preacher, hindi miyembro ang yumaman. Sila po ang yumaman. Yung pong taga Mindanao talagang meron na pong Paradise of Eden restored, Garden of Eden restored. Siya lang ang yumaman. Pero yung kanilang mga miyembro hindi yumaman. Kapag hindi naman totoo po yun na nangako ang Diyos tungkol sa bagay na yun. Kung nangako man ang Diyos, nangako ang Diyos na ibibigay sa iyo, kung uunahin mo ang relihiyon, uunahin mo siya. Ang ipinangako lang ng Diyos ay yung mga bagay na iyong kakailanganin sa araw-araw. Sabi ng ating Panginoon Kristo, nagugulumihanan kayo kung ano ang inyong dadamitin, nagugulumihanan kayo kung ano ang inyong kakainin, nagugulumihanan kayo, problema kayo kung ano ang inyong titirahan. Sabi ng ating Panginoon Kristo, seek ye first the kingdom of God. And all these things, damit, pagkain, at tuluyan, shall be added unto you. Okay? Nakuha natin yun? Madalas, ganun po ang nangyayari na ang konteksto ay nababaliwala. Kagaya po nito, muling nabasa, yung will of God, inalis sa konteksto, pinalit sa will of God ang testament, pinalit sa will of God ang covenant, kaya namali po yung aral. Magandang aral po yun. At katotohanan naman po yun. Pero hindi po yun ang tinutukoy ng banal na kasulatan. At kung hindi yun ang tinutukoy ng banal na kasulatan, magkakaroon ka ng problema. Do you have the knowledge? Do you have the wisdom? Do you have the spiritual understanding of that will of God according to the context na iyong binasa? No, hindi po. Kapag iba po yung kahulugan, yung pinakahulugan, kaysa sa kahulugan, ipinakahulugan ng banal na kasulatan. Kung ang konteksto ang iyong nakuha sa iyong pagkakaintindi, then yun po ang tamang pagkaunawa sa kagustuhan o kalooban ng Diyos. Ditong example natin binigay sa Hebrews chapter 10, verse 1 to 9, ang konteksto po nito na may kinalaman sa will of God, inaalis niya ang mga bagay na ito, yung mga ritual na ito ng Old Testament, at ang pinapalit niya para sa paghahandog ng ating mga kasalanan ay ang katawang tao ng ating Panginoon Kristo. Subukan natin ituloy. Makikita natin yung po ang tinutukoy. Sa verse 10, sa kaloobang iyon, yan yung will. Sa kaloobang iyon, verse 10, tayo'y pinapaging banal sa pamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. So, ito po yung ipinalit. Ito po yung second. Ito po yung first na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. Pero ito pong first na ito, hindi po ito ang reality. Ito po lamang ay shadow. At ito po ang katotohanan nung dumating na ang ating Panginoong Kristo ang tinatanggap niyang handog para sa mga kasalanan ng tao ay ang katawan ng ating Panginoong Kristo. So, in this particular context, or in this particular text, the context is saying that the will of God is He taking away the first, the animal sacrifices, and He is establishing the second, yung pong katawan ng ating Panginoon Kristo. Ang kabuuan, ang tunay na will of God ay tayo po ay maligtas at maliligtas lamang po tayo sa pamamagitan ng paghahandog natin ng ating Panginoon Kristo ng kanyang katawan, sapagkat yun lang po ang makapag-aalis ng ating mga kasalanan. Natural, kinakailangan natin manampalataya, magbalik loob sa Diyos at magpabautismo. No? Natural yung kinakailangan natin sundin.
Inahandog ng ating Panginoong Kristo ang kanyang katawan para sa ating lahat. So dapat talagang magkaroon tayo ng knowledge, dapat talagang magkaroon tayo ng wisdom, dapat talaga tayo magkaroon ng spiritual understanding of the will of God. At isa lamang po ito sa mga will of God. Marami pong wills of God na dapat nating malaman, at malalaman lang po natin ang mga wills of God kung atin pong patuloy na pag-aaralan ang banal na kasulatan. At isa po ito, bagamat ang mga Kolosas ay banal na, bagamat ang mga taga-Kolosas ay tapat na, bagamat ang mga taga-Kolosas ay meron ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo at naisa sa praktika na nila ang pag-ibig sa mga banal, idinadagdag pa ito sa panalangin ni Apostol Pablo na sila, ang mga taga-Kolosas, ay magkaroon ng kaalaman, karunungan, at pagkaunawang espiritual sa mga kalooban ng Diyos. At hindi lang po yun, isa pa sa laman ng kanilang panalangin ay dapat ang mga taga-Kolosas ay ay to walk worthy of the Lord and to all pleasing. Sa buong kalooban niya, dapat na ang mga taga-Kolosas ay lumakad, no, sa ng lakad ng Panginoon. Okay? At dapat natin gawin yon. Miski tayo sa panahon ito, dapat tayong lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Meron pa mga aral na narinig tayo, walk by faith. At sa mga pag-aaral natin sa Old Testament, si Enoch, siya ay lumakad na kasama ng Diyos. Kaya siya inagaw at siya ay dinala sa kalangitan. Si Noah, sa kabila na ang mga tao sa kanyang kapaligiran ay masasama ng lahat parati, ang kaisipan ay masama ng lahat parati, si Noah ay naging iba sa iba. At isa sa mga katangian ni Noah, siya ay lumakad na kasama ng Diyos. At tayo mga Kristiyano, dapat meron rin tayong mga lakarin na dapat lakaran na tulad na ipinananalangin ni Apostol Pablo at ni Timothy sa mga taga-Kolosas. Tayo rin, dapat merong dapat lakarin. At ang lakarin dapat natin lakarin ay tulad ng lakaring nilakad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po nagkatawang tao ating Panginoong Jesucristo. Kaya po siya nagkatawang tao ay para maging example sa atin. Kinarir niya ang pagiging tao at nabuhay siya bilang tao at nag-set siya ng example para sa atin upang makita natin kung ano ang inilakad niya, gano'n